mas mahal pa sa singil sa kuryente sa Metro Manila. Yan ang iniinda ngayon ng mga taga-Palawan. Dumoble yan itong Nobyembre at magmamahal pa raw sa Marso. Kaya nagpapasaklolo na sila sa Kongreso. Nakatutok si Bernadette Reyes. Paano ko ang singil sa inyong kuryente biglang doblehin para sa parehong konsumo? Ganyang kalbaryo ang ininda ng mga residente at negosyante sa Palawan nitong Nobyembre nang pumalo sa mahigit 14 pesos ang singil ng Palawan Electric Cooperative o PALECO mula sa dating halos 7 pesos lang. Hindi pa nga tayo totally naka-recover sa economy. Naapektuhan siya. Siyempre ang business, kung tataas man ay gandahan din nila ang serbisyo nila. Biruin nyo, mas mahal na ang kuryente sa Palawan kaysa kuryente sa Metro Manila at tataas pa ulit ngayong Marso ng 2 hanggang 3 piso kada kilowatt-hour. Mapapaso na raw kasi ang power supply agreement ng PALECO at PPGI. Para po na mawawalang 7.2 megawatts na supply ng kuryente, bibili sila sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement na walang subsidiya kaya tataas na naman ang bili nila sa kuryente. Actually, napirmahan na noong January 12 yung ating Emergency Power Supply Agreement sa isa nating independent power provider for 15 megawatt. Apila ng PALECO sa Kongreso, mamagitan para ibalik ang subsidiya sa kuryente na binibigay naman sa kanila noon bilang off-grid cooperative o hindi pagiging konektado sa transmission system ng bansa. Sabi ng Energy Department, malinaw sa patakaran na kung bumili sila ng kuryente sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement, wala na silang karapatan sa anumang subsidiya. Pero sabi ng PALECO, napilitan silang pumasok sa bagong kasunduan dahil ipinatigil ng ERC ang pagbili nila sa dating supplier ng kuryente na may subsidiya. Yung atin pong original power supply agreement with Delta P ay pinahinto ang implementation ng Energy Regulatory Commission. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng ERC ukol dito. Sabi ng Energy Department, pag-aaralan nila kung dapat baguhin ng polisiya. The existing policy natin nga is non-entitlement to any form of subsidy. We are revisiting that policy. Ano ba talagang dapat gawin? If we find na merong sufficient basis tayo, then the policy can be, sabihin natin, revised, amended. Nilinaw din ng DOE na kahit pa off-grid ang PALECO, may inatas rito na hindi nila nagawa, kaya mas mahal tuloy ang nabibilhan nila ng kuryente. Hindi sila nag-conduct appropriately ng competitive selection process when the DOE issued its advisory way back in 2019. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.